Anong araw ngayon? Good morning guys, today is Wednesday. So nandito tayo ngayon sa truck stop ng Regina, Saskatchewan. So dito tayo nakaparada. Ayan. Sana merong ganitong truck stop sa Pilipinas. Kita nyo, napakalaki ng truck stop dito sa Canada, pero punong-puno ng truck. Halos lahat ng probinsya dito ay may mga, or bayan, may mga truck stop na tulad ng mga ganito. Kita nyo ilang truck ang nakakaparada dito, siguro more than 50. More than 50 ka truck ang nakaparada dito. So kung merong ganito sa atin ay nakakaparada at nakakapagpahinga na maayos yung mga truck driver natin sa Pilipinas. At yung washroom dito ay 24 hours open. So sana merong ganito sa atin para hindi kung saan-saan po aparada yung mga truck driver sa atin. Tapos puro overpatig pa mga truck driver sa atin, di ba? So kung yung ikukurap nyo guys sa mga gobyerno natin, kung ikukurap nyo, bawas-bawasan nyo naman na sana gumawa kayo ng ganito truck stop o rest area man lang para sa mga truck driver. Dahil kawawa talaga ang mga truck driver sa Pilipinas. Dito ang mga truck driver dito pinapahalagahan. Pinaka-importante sa kanila dito yung truck driver. Dahil ang mga truck driver yun ang nagdadala ng mga goods kung saan-saan province, kung saan-saan lugar. Yan ang nagdadala ng goods. Pero hindi lahat ng truck driver dito ay magagaling guys ha. May mga kamote pa rin dito. Marami pa rin kamote dito. Dahil napakaluwag na ng truck stop, nasasagi pa rin yung truck natin. So kawawa naman si Kenji, nasagi. So nasagi tayo kahapon. Ayan, nakatiklop yung yung side mirror ko. Nakatiklop na to ng ganun. Buti na lang pinasyalan ko to kahapon. Kung hindi mapapagbintangan ko tong katabi ko. Pinasyalan ko kahapon to. May tama. Siguro na-atras to ng gabi, pumaparada ng gabi. Pag hindi kayo sure sa pagparking nyo, pwede tayong bumaba para double check kung masasagi ba yung nakaparada o hindi. So nireport ko na to kahapon sa opisina namin sa safety. So walang kawala yung kung sino man nakasagi nito, walang kawala yan dahil meron kaming camera. So sinerch na nila kahapon kung sino ang nakasagi. Kung nakasagi man tayo, i-report nyo kaagad dahil hindi ko alam kung doble ang kaso ng ganto. Kung na-hit mo yung isang truck na nakaparada, baka kung anong violation mo dahil hit and run yun, di ba? So ayan, kawawa naman si Ken, hindi pa nakakauwi ng yard, may bangas na oh. Ay nako, kawawa naman. So yan, mag pre-trip tayo, then babiyahe tayo ng double check lang lagi. Katulad nito, nag-reset ako, inikutan ko pa rin yung truck ko dahil syempre maraming nakaparada dito ng mga truck. So pre-trip muna natin to guys. Yan ang makina natin, Cummins X15. So tapos na natin na check yung nagdagdag ako ng ng Holland kasi nga brand new ito, hindi pa nagagamit or kaya dinagdagan ko siya ng Holland. Konting-konti lang naman. So everything okay naman, na-check na natin. Fan belt, everything, langis okay. So walang leak to, walang leak. Ito importante na may pin yung sa brake chamber natin. So okay na, baba na natin to. Ay, nakakalungkot lang dahil may tama si Ken.
Sa 11 years ko dito na pumaparada, ngayon lang nangyari ito. Kaya ayoko pumarada dito sa gitna eh. Usually sa gilid lagi ako nakaparada. Para isang side lang ang pinipinahan ng mga kamote ng mga truck driver. Hindi lahat ng truck driver dito magaling. Marami rin kamote. Kawawa naman. Parang panda rin natin para magkarga na ng hangin. Then tinatanggal ko yung susi na ito. Nagboni tayo dahil lalamig. So nagilaw pa rin ako. Nagilaw pa rin ako kasi tinignan ko yung pangilalim ko na ano, na mga tornilyo. So yung ilaw natin ay yun, ayos. Usually pumaparada ako dyan sa gilid na yan, doon sa kanto na yon. Bihira ako pumarada dito sa gitna kung wala sa tabi ng poste. Kaso lang baliktad yung ano ko, paradahan. Dito yung poste, dapat dito ako eh. Para kaso lang wala, puno nung pumarada ako, puno kasi dito. Kaya unang biyahe hindi pa nakakauwi ng yard si Ken. May bangas na. Wala sa ayos. Kung tayo man guys ang makasagi, i-report natin sa Flying J out dito sa truck stop, or maglagay ka ng contact number sa pintuan or idikit mo sa windshield. Kasi ano yan, doble kaso natin sigurado, hit and run yan eh, diba? So wag natin gagawin yan sa iba. Kung mangyari man, makadali man tayo, wag natin gagawin yan. Kaya mahirap na, maanohan tayo ng hit and run. Okay? Buti na lang, inikutan ko to kahapon. Tuwing magre-reset talaga ako at lalabas ng bahay, iniikutan ko yung truck ko. Kung hindi ko naikutan to, sigurado itong JR hole mapapagbintangan natin dahil siya ang katabi, di ba? So swerte natin at may camera tayo, may dashcam, kaya ako hindi ko tinatakpan talaga tong dashcam na to. At swerte nitong JR hole at na-check ko ang truck ko kahapon, kaya na-report na ito kahapon sa safety namin. Yun ang sabi ng opisina, hindi na kailangan i-report sa pulis. Hindi na kailangan i-report sa pulis, sila na ang bahala. Biro nyo, wala nang report sa pulis, sila na ang bahala kung sino ang nakasagi sa truck na to, diba? So kaya kung tayo man ang makadali ng ibang truck, i-report kaagad natin. Kasi kahapon hindi ko alam kung may concerned citizen na nag-report na nasagi ako, kasi hindi ko alam, baka alam na ng opisina dahil gabi nangyari. So yun lang. Biyahe na tayo guys, ingat-ingat lang tayo. Guys, let's go. Nag 6-pack na ako. Itag muna natin to ng isang patras dahil baka may humugot, mahirap na. Okay, let's go.
Kala ko ano, babae pala yung driver nun. Nagpalakad ng aso niya. Kala ko Pilipino, ayun oh. Nagpalakad ng aso niya, babae yata yun. Ganyan kalaki yung truck stop oh. Di ba? Di sana lahat ng truck driver masaya, hindi stress. Oh, sobrang laki niya no. Bukod pa yung parkingan ng mga kotse niya na, andun yung mga parkingan ng kotse. Malamig na guys, ang temperature positive 5. Tapos marami siyang pump oh. Ilang pump yan? 8 oh. Ayan yung parkingan ng mga kotse oh. Bukod pa dyan ha. Ayan, bukod pa. Laki pa na parkingan ng kotse. May hotel, may McDonald's, di ba? Lagi natin ninano yung cambio naka Tresera. Segunda, ano yan eh, Primera High. Pwede na rin tayo dyan sa Segunda, Primera High. Siyempre, bago tayo pumunta sa truck, bumili muna tayo ng mainit na kape, Tim Horton. Kape ng mga truckers. Naabot pa tayo ng red. ang bilis ng traffic light ah. Siyempre, susuotin natin pamalakasan kasi salubong sa atin yung araw. Last video natin guys, galing tayong busy. Wala akong shade noon. Hindi nyo ba napansin yung video ko? Wala akong salamin. Nagtiis ako sa salubong ng araw. Napakahirap pag walang shade dahil tarik ang araw. Kaya dito napaka-importante talaga yung shade. At advice ko guys, para hindi masira ang mata nyo, huwag kayong gumamit ng shade na peke. Oh, honestly, talagang malaking epekto sa mata natin. Kaya ang salamin ko talaga Oakley lang, Oakley o Ray-Ban, dahil talagang may protection niya sa araw. Safe yung mata natin. Tulad yan, ang sakit sa mata, di ba? Kung peke pa yung salamin nyo, yung shade nyo, eh delikado sa mata pala natin yan. Yan, palabas na tayo ng Regina, Saskatchewan. 70 km/h lang ang speed limit dito. Naka-heater tayo dahil malamig, sakit sa kamay. Ayan, nakatodo yung heater natin. Uy,
So hanggang dito na lang tayo guys. Ingat-ingat, tatakbong pogi lang. May mga pickup guys na double tire GMC. Shoutout sa mga Filipino car carrier. Ang speed limit sa Trans-Canada Highway 1 ay 110 km/h. Pero tumatakbo tayo ng 105. Kaya overtaken natin tong car carrier dahil medyo mabagal siya pero matutulin tong mga to. Tataka ako mabagal siya. Kaso lang pagkatabi na natin to, baka humataw naman siya, hindi tayo maka-overtake. Maraming Filipino truck driver na ang gamit ay car carrier, kaya shout out sa mga Filipino na car carrier. Baka isa sa mga Filipino to. Mga high-end na sasakyan pala itong karga niya. Mercedes. Naka-smile pag inovertikan. Hazard tayo to say thank you. So yun guys, nandito na tayo sa Verden, Manitoba. Ayan yung welcome Verden. So punto muna tayo dito saglit para mag-load check at mag-uunat-unat. Itong dinadaanan natin guys, ano yan, freeway or parang expressway. So gumawa talaga yung government ng Canada or ng province na to, itong Verden, ng turnout para dito tayo magpahinga, mag-load check, or pwede rin tayo matulog kung inaantok tayo. Talagang sinadya nila yan na gumawa ng ganyan para yung mga truckers ay safe. So binibigyan talaga nila ng halaga or importansya yung mga truck driver dito sa Canada. Sana ganito rin sa Pilipinas, kasi naririnig ko or may nag-comment sa akin na yung expressway sa atin ay pag huminto kayo or huminto tayo sa Levy, tama ba yun? Levy, ay hinuhuli ka agad ng mga PNCC or enforcer. So maawa naman kayo sa mga truck driver, kasi hindi kami ito sa mga ganito kung walang dahilan. So ibig sabihin, kaya kami huminto dahil gusto namin magpahinga o rinaanto kami. Kami mga truck driver guys ay per miles kami, kung sa Pilipinas pa per biyahe. So walang dahilan para magpatulog-tulog kami sa ganito, sa mga turnout kasi tawag dito sa Pilipinas, levy o libay ang tawag nila. So hindi kami kikita kung matutulog lang kami dito sa
sa turnout na to. Kaya kami huminto dahil gusto namin magpahinga. So panawagan lang sa mga government sa atin na maawa naman kayo sa truck driver dahil wala na kaming maparadahan dyan, wala nang rest area, wala nang CR, hinuhuli pa pag inaantok yung driver. So sana baguhin na ang sistema dahil alam nyo guys, nung kapanahunan ko dyan sa Pilipinas, isa ako sa gumawa mga gumawa ng South Expressway, yung Skyway. So nung panahon namin wala pang ganyan, hindi pa ganun katalamak yung mga huli-huli dyan. So dati tinatanong pa kung ilang oras kayo magpapahinga dyan. So sasabihin pa, sige, pag okay na kayo, tumakbo na kayo. Pero ngayon talagang talamak na, kahit saglit ka lang huminto, hinuhuli ka agad. So please lang, panawagan, maawa naman kayo sa mga truck driver. Sana baguhin natin yung sistema natin. Dahil isa kami sa mga nagdadala ng mga produkto kung saan-saan lugar o kung saan-saan city ng Pilipinas. Kaya hindi kami ang dahilan ng purwisyo dyan sa Pilipinas. Instead na ibulsa yung pera, gumawa kayo ng ganito para mapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino na nagbabayad ng tax dyan sa Pilipinas. So maglulog na tayo. Ayan si Kenji, kita nyo may basurahan dito. So malinis dito, malinis, walang kalat. Pera na lang talaga sa mga pasaway, di ba? So dito para mapanatiling malinis ang isang turnout. So load check muna tayo. Ayan tayo. Pag nakikita ko si Ken, nakakalungkot dahil si Kenji may mga kamote talaga rin. Hindi lahat dito marunong na driver, may mga kamote pa rin talaga, pero hindi ganun kalala. So ingat-ingat na lang tayo guys, okay? Tingnan nyo guys, napakalaking farm equipment ito, pero tumatakbo ng 100 km per hour din yung truck. So yan, overtake tayo kasi nag-giveaway siya sa gilid. Ano yung machine niya. Thank you my friend. Ang tulin din ang takbo no?